Hi everyone! So, bago natin simulan ang topic natin ngayon, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta ng video ko at sa mga nakasubscribe sa akin. And kung ikaw hindi pa nakasubscribe, please do like and subscribe my YouTube channel para mag-grow pa tong channel na to. Para mas marami pa tayong matulungan. Kung may kakilala ka na same situation ng mga binibigay kong information dito sa video na to, don't hesitate to share para naman makatulong din tayo. Pabigyan sila ng information. Yun naman ang goal ko dito, kaya ko to ginagawa. Kasi gusto kong ma-share sa inyo yung mga naging personal experience ko bago ako makarating sa Canada. So recap lang po tayo ng mga naging topic natin. Para hindi po kayo mahirapan, nilagay ko na yan lahat sa playlist para madali nyo na lang siyang hanapin. Meron na tayong topic about sa biometrics. Meron na rin tayong sumunod na medical and kung ano yung mga naging process ng kagaya ng naging case ko. Okay? Medyo mahaba lang yung unang video natin. Talagang inisa-isa ko yon. So again, my name is Roma and immigrant ako na nagland dito sa Canada. Topic natin ngayon ay ang PPR or ang passport request. Guys, susunod na to kapag natapos nyo na yung medical ninyo. Regardless kung naharang kayo ng medical sa St. Luke's or hindi, ito na ang susunod na ipapagawa sa inyo ni IRCC. Tapos akong mag-treatment, magkakaroon na tayo ng evaluation nun. And doon na natin malalaman na pasado na tayo. Actually, kabado pa ako noon kasi iniisip ko baka mamaya may susunod pang medical. Ako, papunta akong Canada, hindi naman na nag-request ng another medical examination. Basta pagpunta ko doon sa St. Luke's ng maaga, nag-antay lang kami for the doctor. Nung tinawag na yung pangalan ko, sinabi na sa akin na clear na and hindi ko na kailangan mag-medical. Sila nang bahala magpasa ng result sa IRCC. So that time, syempre, waiting game na naman, di ba? Aantay na naman tayo. Sobrang tagal ng pag-aantay. Biruin mo 6 months. And then, after ng assessment mo, evaluation mo, mag-aantay ka na naman ulit. Hindi ko alam kung talagang sasabi sila na naipasa na nila yung result. Ayoko din na mag-antay. So, ang ginawa ko, nag-email ako sa St. Luke's kasi parang ano na nun pa 1 week na, 2 weeks na, parang wala pa rin akong nare-receive na another step after ng evaluation. So, ang ginawa ko guys, nag-email ako sa SLEC. Ito yan, yung email na yan. Dito ako nagtanong kung ano na ang update sa result ko, kung naipasa na ba. Sinabi ko na natapos na yung treatment ko last June 5, 2023. Very responsive naman si SLEC kapag meron kang tanong. So, kung gusto mong malaman kung naipasa na ba nila, pwede ka mag-email dito. Ililink ko to sa baba. Pwede nyo tong balikan na video na to or isave nyo tong link na to. Diyan kayo magtanong sa kanila. And dito ako nag-email, 'di ba? Pero iba yung nag-response sa akin. At ito yung response nila. So, ang sabi diyan, furtherance results have been forwarded to the IRCC via e-medical on June 20. So, ibig sabihin, natapos akong mag-medical nung June 5 and after 15 days, pinasa na nila yon. 15 days yon. Bakit medyo matagal? Hindi ka nag-iisa. Marami po tayong naka-experience ng ganyan, so wag kang panghihinaan ng loob. Kung ikaw meron kang work or kung nag-resign ka na sa work mo, mas maganda siguro na pahinga mo lang, continue your life. Antayin mo lang na yung agency mo or yung representative mo sa Canada mag-send sa'yo ng information na kailangan mo nang mag-submit ng passport. So, dun na kasi tayo sa pinaka-exciting part, diba? Kasi magpapasa na tayo ng passport. 2 months din ang inantay ko para makareceive ako ng passport request. And sobrang happy ko lang kasi yun na yung pinaka-aantay ko. And knowing na meron ka ng passport request, alam mo na kahit papaano nakalusot ka na sa karayom, diba? Kapag ka si IRCC or si representative mo or si agency mo sabi sa'yo na mag-submit ka na, sa email na yan, may kasamang letter yan.
And dahil PR ako, mayroong kasama yon na kailangan kong fill upan sa pinaka-bottom niya. And yun yung kailangan kong dalhin. August 24, na-receive ko na ang request. August 28, sinubmit ko na ang aking passport sa VFS Global. Yes po, kung saan po nagpa-biometric, dun din po natin ipapasa yung passport. Pero i-double check pa din po ninyo kasi itong information ko ay way back 2023. Mas maganda na mag-research din kayo kung mayroong mga pagbabago sa proseso. Pero that time, kung saan po ako nagpa-biometric, dun ko rin po pinasa ang aking passport. So ano-ano nga ba ang mga dapat dalahin bago tayo pumunta ng VFS? Huwag niyo pong kakalimutan ang valid ID, letter, along with the request of your passport, biometric nyo na validated until 10 years, passport, syempre, payment. Ito yun. Bali, papakita ko sa inyo yung receipt. Ito yan. Yan. So, nagbayad ako ng 1,2 para doon sa transaction, para sa stamping. Magbibigay din sila ng option sa inyo kung gusto ninyo ipadala yung passport sa location ninyo. Kung malayo kayo, magpipay lang kayo para ihatid yan mismo sa inyo. Kung ikaw naman ay nasa Metro Manila lang naman, and ako, nag-work ako noon sa Makati, kaya ginawa ko, pick up na lang. So, nagbayad lang ako via text message para alam ko na pwede nang pick upin yung aking passport. And a reminder lang guys, sa mga hindi pa nakakaalam, wag na po magdala ng gamit, or kung may kasama ka, ipabitbit mo na yan sa kanya kasi again po, hindi po pwede magdala ng gamit sa loob ng VFS Global. Kung ano lang po yung documents na kailangan dun sa loob para sa submission, yun lang po yung dala ninyo. Kasi po, magbabayad pa kayo para sa locker. And again, ipapa-turn off ang phone kung dala-dala ninyo yan. That time, wala talaga silang upuan sa labas. So talagang tatayo kayo and pipila kayo. Sa right po, dun po pumipila yung mga for biometrics. Sa left, dun pumipila yung para sa mga passport. Make sure na agahan kasi hindi lang po ikaw ang magsasubmit ng passport. That time, maaga ako. Parang pang-apat ako na dumating. Pero dahil nga mali yung napilahan ko, pang-10 na ako and that time, nahabol ko din kasi meron akong trabaho. And, syempre, break ko lang is 1 hour, diba? So, pag nagkamali ka ng pila, mapupunta ka pa sa pinakadulo. Makinig ka dun sa guard, bago yan papasukin, bago yan magtatawag, i-check niya yung mga papers ninyo, and i-check niya kung tama yung pinipilahan ninyo. And hello sa mga kabayan ko dahil gusto ko ulit i-introduce sa inyo ang ating digital marketing business. Hanap ka ba ng work from home na pwede mong maging business? Ito pong business na to ay marami nang natulungan. Nilink ko sa baba yung website. Ganito lang ang gagawin ninyo. Ayan. I-click nyo lang yung link na yan and then mag-sign up lang kayo. Watch ninyo yung aming free 90 minutes webinar. Huwag kayong mag-alala guys dahil hindi kailangan ng tech-savvy sa business nito. Dahil 99% ng trainings and tools na kailangan mo para maging success sa business na to ay nandito na sa website na to. Ikaw at ang dedication mo na lang ang kailangan para umusad ang business mo. Marami na pong natulungan itong business na to all over the world kasi meron po tayo sa Japan, sa USA, dito sa Canada, sa iba-iba pa pong lugar. And hindi lang po mga iba't ibang lahi, marami din pong mga Pilipino ang gumagawa nito. And I highly recommend po na yung mga gagawa po ng business na to ay nandito sa ibang bansa or dito po sa Canada. What are you waiting for? Sign up and watch our 90 minutes free webinar. O huwag mong sabihin in-skip mo yon. Mas matagal pa nga aantayin mo sa passport request mo. Kaya kailangan mo ng mahabang pasensya at magtiwala ka lang na lahat yan ibibigay ni Lord on time. Okay? So, dito na nga po nagtatapos ang ating topic about sa passport request. Maraming salamat po ulit sa pagsubaybay ng vlog na to. And kung nakatulong tong video na to, i-share nyo po ito sa mga kakilala ninyo na ganitong situation and nag-aalala about sa mga passport request nila. Ang payo ko lang, stay kalma ka lang dyan and darating din yan. Your papers are on process and God has the right time for you. Everything will fall into the right places. Comment down below kung ano pa yung mga na-miss out natin. Mag-share po kayo ng ideas or ng question ninyo
Just make sure po na kapag magko-comment kayo, just follow the community guidelines and be polite sa mga comment natin para no hate, no bash. Thank you so much po. Maraming salamat.